Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may gilab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping ko, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Mukhang paktay na ang karera ni Vice President Sara Duterte sa larangan ng politika. Mukhang mawawalang saysay ang kanyang ambisyon sa pagiging presidente sa darating na 2028 kung sakali siya ay tumakbo. So ito nga po mga ka-action, isa sa mga sumuporta sa current administration ngayon na gobernador ng Cebu. Kumalas mga ka-action. Saan ba siya kumalas, The Action Man? Ay basta kay kumalas sa PDP laban. Nawala ng kalaban-laban. O ano ba ang naging dahilan kung bakit kumalas ito si Governor Gwen ng Cebu ho, mga ka-action? O eto, siya na ho ang magsalaysay. Panoorin po natin ito mga ka-action. Kumalas na bilang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na dating PDP laban si Cebu Governor Gwen Garcia. Sa isinamiting resignation letter ni Garcia kay PDP President at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez kahapon, May 28, effective immediately ang kanyang resignation. Ayon kay Garcia, hindi na nararapat na manatili pa siyang miyembro ng naturang partido dahil sa irreconcilable conflict nila ni Cebu City Mayor Michael Rama na siya rin PDP Vice President for the Visayas. Nag-ugat ang gusot ng dalawa matapos mag-file ng complaint si Rama sa Office of the President laban kay Garcia. Kasunod ito ng ginawang pagpapadigil ni Garcia sa konstruksyon ng Cebu Bus Rapid Transit Station sa Osmeña Boulevard noong Pebrero dahil matatabunan naman nito ang fasad ng Provincial Capital. Ipinaliwanag naman ni Garcia na nais lamang nito na protektahan ang cultural heritage ng Cebu Provincial Capital. No effect at all. For as long as it is not about, walang personalan to. This is just about whether I should continue to stay in a party where the Vice President of the Visayas, suspended Mayor Michael Rama, has instituted an action inimical to myself and my continued service as governor because he has asked for my suspension. Ayon pa sa gobernador, wala pa siyang plano na sumali sa ibang partido. Mananatili umano siya sa kanyang local party na One Cebu. May 2012 nanumpa si Garcia bilang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino kung saan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasalukuyang chairman. Lelaine Moreno, humahataw sa balita. Yun na ho mga ka-action. Yun na. Paano na ang karera ni Vice President Sara? Ay, malaking boto po. Mayroon ang One Cebu ho, mga ka-action, mga kakampeng. Isa yan sa mga malalaking boto, mga ka-action. Kaya sayang na sayang naman. Sayang naman na kumalas ito si Gov sa PDP. Hoy, naku, kawawa naman si Vice. Wala nang suporta mula sa One Cebu. Ganito ho ang buhay politika, mga ka-action. Kung saan ang mayroon, doon ang ating mga minamahal na mga opisyales. Kahit naman na may mga sama ng loob tayo sa ating mga opisyales kasi minsan hindi na maganda ang mga pinapakita, no? Pero tawagin pa rin natin sila na mga minamahal naming mga opisyalis. Magtrabaho naman kayo ng tama. Diba? Ganun talagang buhay.
O ano naman ang magiging reaction nito ng mga DDS nating mga kaibigan sa kabila? O, baka gagawa naman ito ng kwento si Madam Maharlika laban dito kay Gwen Garcia. Di ba? O, natural lang po yun. Kapag hindi ka, kapag may umalma sa mga ano mo, o alam naman po natin na ang naging dahilan kung bakit siya nagkalas sa PDP, no? So, ganun lang po ang buhay politika. Paano yan? Palipat-lipat. Pero sabi niya, wala pa naman daw siya sinamahan. Mananatili siya sa local, doon sa kanilang lugar sa Cebu, mga ka-action. O, diyan ka manatili kung gusto. Diba? Ito yung sinasabi natin na may mga panahon talaga na mamulat ang iilan sa ating mga politiko kung saan na ba sila talaga napupunta. Sila ba ay nalilihis na ng landas at dapat na nilang itama ang kanilang paglihis ng landas. Yun yung sinasabi natin, lulubog, lilitaw. Yun yung araw, di ba? Ngayon, lumitaw na ang kanyang pagmulat. Salamat naman, Gobernador, at namulat ka na. Paano na si Ipe? Paano na si Philip Salvador? Wala nang boboto sa kanya sa One Cebu. Kasi, ang ano man sa atin mga ka-action, kapag inendorso ka kasi ng gobernador, ay malaking impact po yun. Yun yung sabing malaking makinarya. Diba? Kasi, kahit sikat ka man sa taong bayan, kung wala kang makinarya, talo ka pa rin. Yun yung sinasabi natin na ang makinarya, yun yung mga opisyalis. Yung marami kang kilalang mga opisyal sa mga kaprobinsiyanan, mga gobernador, congressman, etc. Yan ang tinatawag na makinarya. Di ba? Kahit sikat ka pa dyan, kung wala ka, kung kulang ka sa makinarya, wala talaga. Di ba? Kaya abangan ho natin kung sino ang suportahan nito ni gobernador sa susunod na election. Ngayong 2025, siyempre mag-i-endorso yan. Malalaman na ho natin. Siyempre, siguro, hindi pa natin makapag-decide, no? Decision ni Governor Gwen po yan. Okay? So, pasensya na kayo sa maingay, ha? Mata na ang mga bulilit. Gising na ang mga bulilit ng aking mga kapitbahay. Ayan. May mga isda na naglalako, may taho pa. Ganon sa street namin. Sobrang saya. Okay, so yun lang ho mga ka-action, nag-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong likod, si The Action Man. Have a good day, everyone.